Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nang muli nating sinimulan ang karaniwang panahon, matapos ang panahon ng muling pagkabuhay at ang mga dakilang kapistahan ng Banal Santatlo at Corpus Christi, na ibahagi ko sa inyo na sa karaniwang panahon, ang ipababatid sa atin na mga aral, hamon ng mga pagbasa linggo-linggo ay mismong may kaugnayan sa mahalagang karanasan natin sa araw-araw. Sa linggong ito, isang patunay ay ang mismong karanasan natin na kung saan hindi tayo nalalayo na may mga tao na ayaw sa atin, mga taong hindi tayo kayang tanggapin, marahil may dahilan sila. O di naman kaya mga taong nasaktan natin o nakasakit naman sa atin. Meron ring karanasan na may mga taong umuusig sa atin, nagagalit sa atin. Ang tanong ngayon, sa harap ng mga pakikipag-ugnayan na iyan sa iba't ibang uri ng tao na ating makakaharap sa lipunan araw-araw, ano ang dapat nating gawin? Anong pag-uugali ang dapat nating taglay? Sa linggong ito, minumula tayo na ang Panginoon ay nagkakaloob ng mga biyaya sa kanyang mga hinirang upang malampasan ang mga pagsubok na iyan. Katulad na lamang sa unang pagbasa, ipinababatid sa atin ang unang aral at biyaya na kaloob ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. Ito'y walang iba kung hindi ang biyaya ng katatagan. Bakit kamo? Naalala nyo sa kapanahunan ni Jeremias, mismong si Propeta Jeremias sa unang pagbasa nagsabi, "Subalit ika'y nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan, madarapa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman, mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi, mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang puso at isipan." Mapapansin niyo, sa mga pananalita ni Propeta Jeremias, siya bilang sinugo at hinirang ng Diyos ay may mga taong ayaw sa Kanya. May mga taong umuusig sa Kanya. May mga taong hindi niya kasundo. Pero ang pinanghawakan ni Propeta Isaías ay manatili lamang tapat sa gusto ng Panginoon, hindi sa gusto ng mga taong nasa paligid niya. At doon, ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ang manindigan dahil naroon sa kanya ang biyaya ng katatagan sa likod ng maraming pagsubok at umuusig sa kanya. Ikalawa, narinig natin sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Winika niya, "Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya." Dugtong pa ni San Pablo, si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na dihamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki
ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating na napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Sa liham na ito at pananalita ni San Pablo, minumulat tayo na ang kasalanan pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao. Ito ay si Adan. Subalit kanya ring kinikilala na ang kaligtasan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Ito'y walang iba kung hindi si Hesukristo. At dito ipinababatid sa atin ni San Pablo ang ikalawang biyaya na kaloob ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Ang biyaya ng kaligtasan. Dahil maliwanag kay San Pablo na tayong lahat ay may mga kahinaan at pagkukulang, na tayong lahat ay nakakagawa ng kasalanan. Kaya nga nandito tayo ngayon sa mismong bahay dalanginan ng Diyos. Dahil alam natin sa ating sarili, kailangan natin ng patawad, kailangan natin ng awa, kailangan natin ng habag ng Diyos. At Diyos lamang ang kayang magbigay niyan dahil sa ginawa ni Kristo na kaligtasan natin. Kaya ang ikalawa na biyaya na bigay ng Diyos sa kanyang mga hinirang, ang biyaya ng kaligtasan. Ikatlo, napakinggan natin sa Ebanghelyo ang mga matatapang na pananalita ni Jesus. Sinabi niya, huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay sa katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakakapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. At dinagdag pa ni Jesus kanyang pangangaral, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Mapapansin nyo, paulit-ulit na sinasabi ni Jesus ang mga katagang, huwag kayong matakot. Dahil ipinagkakaloob sa atin bilang mga hinirang ng Diyos ang biyaya ng katapangan na napakahalaga upang magampanan natin ang ating tungkulin na manatiling tapat, na paglingkuran ang Diyos ng may katotohanan, na ituwid ang kamalian na ating napupuna sa tahanan man o sa lipunan. Ang manindigan palagi sa kung ano ang tama. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, kapag tayo ay nakakasaksi o di naman kaya may kaalaman, yan man ay kamag-anak natin o kaibigan na mumuhay sa kasalanan, anong ginagawa natin kadalasan? Mas gustuhin natin manahimik na lamang at huwag pakialaman ang buhay na may buhay. Subalit ngayon minumulat tayo, hindi iyan ang tamang pamamaraan kung nais mong maging tapat sa Panginoon. May tungkulin kang ituwid, pagsabihan ang taong namumuhay sa kasalanan. Gayon din, konkretong halimbawa, kapag meron kang kamag-anak o kapatid, alam mong namumuhay na nangangalunya, may asawa na may asawa, pinapatulan, anong gagawin mo? Mananahimik ka na lamang ba? Sa isang nakikinabang, sasang-ayunan pa ang kanilang maling relasyon. Subalit sa isang kinikilala ang tama't mali, ngayon tinuturuan ka,
manindigan at maging matapang na magsalita ng katotohanan. Isa pang halimbawa, kung meron kang kamag-anak o kapamilya, kumikita sa mga proyekto ng gobyerno na alam mo, bunga ng korupsyon, anong gagawin mo? Sasang-ayon na lamang dahil ikaw ay nakikinabang? Ngayon tinuturuan tayo, maging matapang ka, magsalita ng katotohanan, ituwid ang pagkakamaling iyan. Dahil hindi maaari ng isang nais maglingkod sa Diyos ay lingkod rin ng kasamaan. Pinagkalooban tayo ng ikatlong biyaya, ang biyaya ng katapangan na magsalita ng katotohanan. Tatandaan natin, ang mga lingkod ng Diyos na nandigan ay dumanas ng pag-uusig katulad ni Jeremias sa unang pagbasa. Subalit pinapaalalahanan tayo na tayo rin ay nagkamit ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo ayon sa palaala ni San Pablo. At ngayon sinasabi sa atin sa Ebanghelyo, manindigan ka sa katotohanan. Yan ang mismong bigay sa atin ng Panginoon. Sikapin natin ngayon ng tatlong aral na napulot natin sa mga pagbasa ngayong linggo ay hindi lamang natin maalala. Tayo ay pinagkalooban ng Panginoon bilang mga lingkod niya ng tatlong biyaya. Ang biyaya ng katatagan upang lahat ng mga pagsubok sa buhay ay ating harapin at malampasan. Ikalawa, pinagkalooban rin tayo ng biyaya ng kaligtasan ng isang patuloy na nagiging tapat sa Diyos, hindi niya pinababayaan, bagkus tutulungan niya na makarating sa kaginhawaan. At ikatlo, pinagkalooban rin tayo ng Diyos ng biyaya ng katapangan upang manindigan sa tama, sa totoo at makatotohanan. Kung ang tatlong aral na iyan ay maalala natin, hindi lamang ngayon na nakikinig tayo sa loob ng bahay dalangin ng ito, kung hindi maisabuhay natin sa ating pang-araw-araw na buhay, tiyak malulugod ang Panginoon. Dahil ang lahat na binibigay niyang aral sa atin linggo-linggo ay ating isinasabuhay. Tandaan natin mga kapatid, pagdating ng wakas, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng kanyang buhay. Sana pagdating ng pagbibigay sulit na iyon, makita ng Panginoon na tayo ay nagsabuhay ng mga aral na napupulot natin sa Ebanghelyo. Dahil sa huli, ang kaya lamang na gawin ng pari ay hanggang sa magpaalala sa inyo na ito ang mensahe ng Panginoon. Subalit, kayo ay may tungkulin ngayon na isabuhay ito araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.